Please open your Bible to Matthew 5 verse 8. Matthew 5 verse 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy, Panginoon, kaming humihingi ng inyong tulong sa pangangaral ng inyong mga salita, sa inyong biyaya. Ito po ay gawin nyong makapangyarihan, epektibo, at ito ay magdulot, Panginoon, ng kalakasan at ng patuloy na pag-ibig sa aming Panginoong Hesukristo at encouragement sa pagpapatuloy namin sa aming pananampalataya. May you be glorified, O Lord, sa oras po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tinitignan po natin dito sa serya na ito yung Sermon on the Mount. At dito ay nagsimula ang Panginoon sa Beatitudes o yung tinatawag nating mga pagpapala ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Dito sa Sermon on the Mount o Sermon sa Bundok, ang nagsasalita ay ang hari at ang kanyang mensahe ay para sa mga miyembro ng kanyang kaharian. Dito ay isinalaysay ng Panginoong Jesus ang mga tanda at mga pagpapala ng mga kabilang sa kanyang kaharian. At dito nga sa Beatitudes ay binanggit dito, unang binanggit ito ng Panginoon, that if you belong to His kingdom, if you belong to Jesus Christ, you are already blessed. Ikaw na ay mapalad, for you are poor in spirit. You are mourning over your sins and others, meek, hungering and thirsting for righteousness, merciful, pure in heart, peaceable and persecuted for righteousness' sake. At ngayon, oras na ito ay titignan natin ang pang-anim na Beatitudes na binanggit ng Panginoon dito. Ito nga yung binasa natin kanina, blessed are the pure in heart. Ang mga salitang binanggit ng Panginoon dito ay hindi bago sa kanyang mga tagapakinig. Naiintindihan nila na yung pure o yung pagiging malinis sa kahulugan ng lumang tipan ay tumutukoy sa internal cleansing. At possible na yung pinaka-reference ng Panginoong Hesus dito ay yung sinabi sa Psalm 24, verses 3 to 4. Ang sabi doon, who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. Yung mga prophets sa Old Testament, sila ay umaasa na darating yung panahon na sila ay bibigyan ng malinis na puso. Dahil ito ay tipan na ibinigay ng Diyos. Makikita natin niya sa Ezekiel 36, verses 25 to 26. Ang sabi dito, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanliness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put it within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. Well, upang mas maunawaan po natin itong pagkakaroon ng malinis na puso, o yung bilanggit ng Panginoon dito, ay kailangan nating malaman yung konteksto kung bakit ito sinabi ng Panginoon isinama sa kanyang sermon. Well, ang Israel, sa panahon na yon ay burdened ng mapang-api at authoritative na karakter ng mga Fariseyo. Sila yung mga namumuno at mas may malakas na impluwensya sa Israel nung panahong iyon. Ngunit itong mga Fariseyo na ito, mali yung kanilang pagkakaunawa doon sa kautusan ni Moses. They created legalistic systems for the people, traditions that went beyond the law of God. Ginawa nila ito upang hindi sila mabagabag ng kanilang konsensya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tradisyon. Mahirap para sa mga tao sa Israel na
sundin ang mga ito. Kaya sila ay nababalisa dito sa legal na sistema na ipinapatupad ng mga Pariseyo. Kapag hindi nila ito nagampanan, at ito ay nagdulot sa kanila ng kahirapan at pag-aalala. Kaya sila ay nagnanais ng isang tagapagligtas, isang manunubos na hindi magpapataw ng higit pang patakaran sa kanila. Sa gospel, makikita natin yan sa iba't ibang tagpo. Ito ay hayag doon sa ministeryo ni John the Baptist nung siya ay nag-preach ng repentance doon sa wilderness, ay maraming pumunta dahil sila ay naghahanap ng lugar kung saan sila mapapagaan sa kabigatan ng kanilang kasalanan. Alimbawa din sa John 3, si Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo. At sinabi doon na sa kalagitnaan ng gabi, pinuntahan niya ang Panginoong Hesukristo. Bagaman hindi niya inihayag ang kanyang layunin, ngunit kilala siya ng Panginoon at alam ng Panginoon yung kanyang hinahanap. Kaya ang sabi doon sa verse 3, sa kanya, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na nais ni Nicodemus malaman kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos, kung paano magkakaroon ng malinis na puso. Kung paano magiging matuwid sa harap ng Diyos. Ganon din sa Luke 10 verse 25, nang magtanong ang dalubhasa sa kautusan kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi nila kayang sundin ng perpekto ang kautusan ng Diyos at sila ay binabagabag ng sarili nilang konsensya sa kasalanang kanilang nagagawa. So when the Lord Jesus said, "Blessed are the pure in heart," He was strongly opposing the Pharisees' belief that they could enter the kingdom of God through mere outward obedience to the law of Moses. Sila ay naniniwala na dahil sa mga external ceremonies ay nakakaranas sila ng internal cleansing, ng kalinisan ng puso. Sila ay nagmamalaki na dahil nagagawa nila ang mga panlabas na seremonya at mga iba-ibang tradisyon, sinasabi nilang sila ay malinis na. Pero kung pupunta tayo sa Matthew 23 verses 25 to 26, may rebuke ang Panginoong Jesus sa kanila. Sabi doon, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and the plate, that the outside also may be clean." Sinasabi dito ng Panginoon na hindi sapat na malinis lamang ang labas, dahil ang layunin ng Panginoon na hindi lamang baguhin ang panlabas na gawa o asal, ngunit una sa lahat ang kaibuturan ng puso ng isang tao. At yan ang resulta ng ebanghelyo at karanasan ng mga mananampalataya. The gospel transforms their heart of stone into a heart of flesh, and because of this, ang sabi dito, they shall see God. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin dito ay, in Christ, the children of the kingdom possess a pure heart, and they shall see God. Simpleng mensahe, base lang din dito sa text. Sa Tagalog, kay Kristo, ang mga anak ng kaharian ay mayroong malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin. Sana pumasok ako dun sa 30 minutes. Pag hindi, bali, last naman na to eh. Hindi siya, matagal-tagal na ulit, no? Ikakat naman to. So, unang puntos, the possession of a pure heart. Ang pagkakaroon ng malinis na puso. Well, ang salitang Grego na binanggit ng Panginoon dito ay ginagamit para sa nahugasan o para sa damit na nahugasan at sa ginto na pinuro hanggang mawala ang lahat ng dumi. Ang malinis na puso sa makatuwid ay ang pusong walang natirang mga masasamang pagnanasa. Sabi nga ni Leon Morris patungkol dito, to be pure in heart is to be pure throughout.
Sa katunayan, sinasabi dito na dapat maging dalisay ang ating mga puso. At dito na kaagad papasok yung ugat ng ating problema. Dahil ang puso natin ay marumi at sira. Kung titingin tayo sa ating sarili, walang sino mang magsasabi dito with full conviction na ang kanyang puso ay malinis. Sapagkat ito ay imposible sa lahat ng tao. Kung ang Biblia ay magiging malinaw sa isang bagay, ito ay ang ating mga puso ay marumi at polluted dahil sa kasalanan. Sa pananaw ng kasulatan, ang puso ay hindi lamang damdamin. Ito ay pinakabuod ng pagkatao ng tao. Dito nakaugat ang ating mga pag-iisip, ang ating mga hangarin, ang ating mga desisyon, at ating mga desire o pagnanais. At ang sabi sa Matthew 12 verse 34, sabi ng Panginoon, "For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." And in Matthew 5:15 verse 19, ang sabi no, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander." So dito ay makikita natin na ang puso ang pinagbumulan ng lahat ng moral ng tao. Ang ginagawa ng tao sa panlabas ay hindi ang ugat ng problema, sinasabi ng Panginoon. Ito ay bunga lamang kung ano ang nasa loob. Kaya dito ay itinuturo ng Panginoon na hindi sapat ang pagbabago ng ugali o pag-alis ng mga masasamang gawi lamang. Dahil kung ang problema ay simpleng ugali lamang, sapat na ang disiplina, sapat na ang edukasyon. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi ng mas malalim na problema, ng mas malalim na suliranin. Ang puso ng tao ay marumi at sira. Sa Old Testament ay malinaw ang utos ng Diyos. Ngunit hindi nito kayang baguhin ang puso ng tao. Ang Old Covenant, binanggit natin kanina, ay puno ng mga ceremonial laws, external regulations, at mga kondisyon. Anong sabi doon? Gawin mo ito, gawin mo yan, at ikaw ay mabubuhay. Ipinapakita nito na kung ano ang kabanalan, ngunit hindi nito kayang lumikha ng banal na puso. Itinuturo nito na kung paano gawin yung kalooban ng Panginoon, pero hindi nito kayang lumikha ng banal na puso o ng malinis na puso. Kaya sa Old Testament, kahit paulit-ulit yung kanilang mga handog, paulit-ulit din yung kanilang pagkakasala. Kaya ang problema ay hindi yung kautusan, kundi yung puso ng tao. Pero ang magandang balita, hindi ba, ang Diyos ay nangako ng bagong tipan. Isang tipan na hindi lamang nakasulat sa tapyas na bato, kundi inilalagay sa puso ng kanyang mga tao. Ang hindi kayang ibigay ng lumang tipan, iyon ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Isang pusong nilinis, binago, at ginawang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya kapag binasa natin itong Sermon on the Mount, hindi lamang ito listahan ng mga utos upang tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Tama na, sabihin natin, marami kang makikita mga imperatives dito sa Matthew 5, chapter 5 to 7. Maraming mga commands. Ito ay dakilang pagpapahayag ng moral na kautusan ng Diyos. Ngunit ang pangunahing diin dito, ang sabi, ay hindi simpleng rule righteousness, kundi heart righteousness. Hindi sapat sa Panginoong Jesus ang panlabas na pagsunod lamang. Maaring hindi ka pumatay, pero puno ka naman ng galit. Maaring hindi ka nangalunya, ngunit puno ka ng mahalay na pagnanasa. Maaring mukha kang banal sa harap ng tao, ngunit marumi ang puso sa harap ng Diyos. Kaya ang kailangan ay hindi lamang bagong asal o bagong ugali, kundi bagong puso. At ang magandang balita, yan ang ibinibigay ng Ebanghelyo. Yan ang ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Ang katwirang hinihingi ni Kristo ay siya ring katwirang ibinigay niya sa kanyang mga tao. Kaya ang Sermon on the Mount ay larawan ng buhay ng mga taong binago na ng biyaya.
Kung mapapansin nyo, pag binasa nyo yung Sermon on the Mount, Matthew 5, 6 and 7, nagsimula ang sermon, hindi dun sa the law says, kundi sa salitang blessed. Blessed. Sabi, blessed. Hindi be blessed, kundi blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are the merciful. Ibig sabihin, ito ay deklarasyon bago maging obligasyon. Ang sabi nga, bago utusan, pinagpala muna. Bago ang mga imperatives, may indicatives muna ng biyaya ng Diyos. Kaya ang mga taong dukha sa espiritu, mapagpakumbaba, mahabagin, may malinis na puso, sila ay tinawag ng pinagpala dahil sila ay kabilang na sa kaharian ni Kristo. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis na puso? Ang pagkakaroon ng malinis na puso, ito ay hindi lamang moral na kalinisan o panlabas na kabutihan. Ito ay isang pusong walang hati. Pusong undivided, walang pagkukunwari, at walang dobleng hangarin, kundi nakatuon lamang sa Diyos. Ang mundo ay maraming panlilinlang sa puso ng tao, hindi ba? Magkayamanan, andyan yung kasikatan, yung kasalanan, at andyan yung papuri ng tao. Kaya anong nangyayari sa tao? Ang puso ay nahahati. Nais niya ang Diyos, ngunit nais niya din ang mundo. Nais niyang sumunod kay Kristo, ngunit ayaw niyang bitawan yung mga lihim niyang kasalanan. Yan ang tinatawag ni James na double-minded sa James 4 verse 8. Ngunit ang pagkakaroon ng malinis na puso ay kabaliktaran nito. Binasa rin kanina sa scripture reading o sa call to worship, yung Psalm 24, di ba? Ang sabi doon, ang tao makakalapit sa Diyos has clean hands and a pure heart. He does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. Ibig sabihin, walang dobling buhay. Walang maskara. Ang sabi nga, the pure in heart are sincere before God, even in the secret places of the soul. Kahit doon sa mga lihim, mga tago, mga madidilim na tagpo ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi ibig sabihin nito na siya ay perpekto, ngunit ang biyaya ng Diyos ay unti-unti siyang tinuturuan na magkaroon lamang ng iisang hangarin, ang mahalin at luwalhatiin ang Panginoon. Hindi ba't yan ang sinabi ng Panginoong Jesus sa greatest commandment? Ang sabi niya sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart. Hindi kalahating puso, hindi yung pag-ibig na sabi nating putyo-putyo o tira-tira, kundi buong pagkatao. Pero walang sino man ang makakagawa nito ng perpekto, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang ang may ganap na malinis na puso, walang kasalanan, walang pagkukunwari, walang maskara. At siya lamang yung may lubos na pag-ibig sa Ama. At sa pamamagitan lamang niya, magiging malinis ang puso ng kanyang mga tao. Magiging malinis ang puso ng mga sasampalataya sa kanya. Kaya ang tunay na kabanalan ay hindi lamang pagbabago ng kilos, ulitin ko, ito ay pagbabago ng puso. Kaya ang hamon sa atin ay pagsikapan nating buo ang puso natin para sa Diyos. Sapagkat ang pusong hati sa pagitan ng Diyos at ng sanlibutan ay hindi kailanman makakapamuhay sa kabanalan. Dahil ang pusong tunay na kay Kristo ay natututong piliin ang Diyos ng higit sa lahat, araw-araw. Alam niyo po, si Robert Murray McKinney ay isang halimbawa ng pagkakaroon ng pure heart. Si McKinney ay kilala, hindi lamang dahil siya ay magaling mangaral, kundi dahil sa kabanalan ng kanyang puso. Sa isang pagkakataon, habang siya ay nangangaral, ay may nagsabi, sa Tagalog na lang po,
Sabi, hindi lamang siya nagsasalita tungkol kay Kristo. Para bang kasama talaga niya si Kristo. Ipinapakita nito kung ano ang tunay na malinis na puso. Hindi perpektong tao. Si McKinney, nakakaranas din siya ng kahinaan. May mga kasalanan din siyang nagagawa. Nakikibaka din siya. Nag-i-struggle din siya tulad natin. Ngunit iisa yung pinakamalalim niyang hangarin. Ang makilala ang Diyos, ibigin si Kristo, at luwalhatiin siya ng tapat. Ang sabi niya nga, Lord, make me as holy as a pardoned sinner can be. Makikita sa buhay niya na ang malinis na puso ay hindi pagiging perpekto, kundi isang pusong hindi hati, pusong tunay na naghahanap at nagmamahal sa Diyos. Yung kanyang buhay ay larawan ng malinis na puso ay may isang minamahal, ang Diyos lamang. Kung ikaw ay mananampalataya, ito yung good news. Mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Maaring yung pagmamahal mo sa Diyos ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na pinanghihinaan ka ng loob, dahil nakikita mo pa rin ang kasalanan sa iyong puso, marahil minsan ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili kung tunay ba talaga akong ligtas? Bakit ko nagagawa ito? Bakit mahina ako? Bakit may mga pagkakataong malamig ang puso ko sa Diyos? Ngunit kung nasasaktan ka, kapag nagkakasala ka laban sa Diyos, kung nais mong mapalapit kay Kristo, kung hinahangad mong sumunod sa Kanya, iyan ay katibayan ng bagong pusong ibinigay ng Diyos. Totoo na mayroon pa rin pakikipaglaban sa kasalanan, dahil ang tunay na Kristiyano naman ay madalas makipagdigma sa laman, hindi ba? Yan ang sabi ni Apostle Paul. Ngunit sa gitna ng laban, may isang bagay na hindi tayo maikakaila. Yung pag-ibig natin kay Kristo. Kaya kapag tayo ay natitisod, ngunit buwabalik pa rin kay Kristo, kapag ikaw ay umiiyak dahil nais mong maging banal, kapag nais mong makilala pa siya, huwag nating kalimutan na yan ay tanda o gawa ng Diyos sa ating puso. Kaya kung yung mga nabanggit ko dito, kung hindi mo nararamdaman at ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, ang hamon sa iyo ay manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Magsisi sa iyong mga kasalanan at ang iyong puso ay magiging malinis at mamahalin mo rin ang Diyos. Hindi man perpekto, maliit man ang pagmamahal, pero may pagmamahal. Mahal mo ang Diyos sa iyong puso. So that is a possession of a pure heart. Pangalawa is the blessing of a pure in heart. So ang sabi ng Panginoon dito, ang taong mayroong malinis na puso ay makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Iyan ang gantimpala na tatamasahin ng isang taong mayroong malinis na puso. And there is no greater blessing than this. The highest joy of man is not earthly success or human pleasure, but to behold and enjoy God forever. Ang verb na ginamit dito ay nasa future form sa Greek. Ang ibig sabihin, ito ay nagpapatuloy. So sa madaling salita, ang taong may malinis na puso ay patuloy niyang makikita ang Diyos. Ang salitang day dito ay nagbibigay diin. Sinasabi nito na yung may pure heart lamang ang makakakita sa Diyos. Yung mayroon lamang malinis na puso ang makakakita sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Dalawang bagay po. Ang mga mananampalataya ay nakikita ang Diyos ngayon dahil kay Kristo. Yan ang sinabi sa 2 Corinthians 3 verse 18. Ang sabi doon, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord. Sabi ni Pablo, dahil sa Ebanghelyo,
nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos ngayon. Nakikita natin kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi sa Hebrews 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ang sabi ulit sa 2 Corinthians 3 verse 18, habang nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Kaya ang sabi ni R. Kent Hughes dito, seeing God in this life is the summum bonum or the highest good because those who see Him become more and more like Him. Ngayon, hindi natin siya nakikita physically. Di ba? Gaya ng mga apostles. Ngunit hindi ibig sabihin na siya ay wala na sa ating karanasan. Sa halip, ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang pagpapakita sa kanyang sarili sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga means of grace. Yung pagsamba natin, yung Lord's Supper, yung baptism, at iba pa. Through this means, we truly see God. Not with physical eyes, but with eyes of faith. So yung kanyang presensya ay naipapahayag, ang kanyang mga pangako ay naiaangkop sa ating buhay, at ang kanyang biyaya ay nararanasan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi ulit ni Kent Hughes, the more we are focused on God, absorbed with Him, concentrated on His being, freed from distractions, sincere and single, the more we will see Him. Ibig sabihin, habang tayo ay mas lumalalim sa pakikibahagi sa mga kaparaanan ng biyaya, mas nagiging malinaw ang ating spiritual sight. Mas nakikilala natin o nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian. So yun ang unang pagkakita sa Diyos. Hindi man physically, but we see Him through the means that He provided. Pangalawa ay yung higit na pagkakakita sa Kanya, yung sinabi dito. Sabi dito, sapagkat ang mga taong may malinis na puso ay isang araw makikita siya ng muka sa muka. So yung tinatawag na beatific vision, ang sukdulang katuparan, ito ay hindi na mediated, hindi na sa pamamagitan ng mga simbolo o means, kundi direct na pagkakakita sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kaluwalhatian. We can see God in Christ, His glory. Ang sabi sa 1 John 3 verse 2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Sa langit, hindi natin makikita ang God the Father. Dahil hindi pa rin mawawala yung creator-creature distinction. Ngunit makikita natin ang Diyos in Christ. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi nga, di ba, He is the exact imprint of His nature. He is the image of the invisible God. Hindi lamang ang pagiging tao ni Kristo, ngunit magiging ang kanyang banal na kalikasan. Kaya yung pinakadakilang kaluwalhatian ng langit ay hindi lamang yung pagiging malaya natin sa hirap at sakit. Mula sa kasalanan, gaano man kaganda ang mapalaya doon. Sa halip ang kakayahan na maranasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Diyan ang pinakamataas na kagalakan na maaari nating maranasan. Either in this life or in the life to come. Ang sabi nga ni John Owen, one of the greatest privileges a believer has, both in this life and for eternity, is to behold the glory of Christ. Marahil hindi natin lubos na maunawaan sa ngayon ang kahangahangang araw na iyon. Ngunit yung hamon sa atin ay ang kagandahan ni Kristo ang dapat maging dahilan natin upang hangarin ng buong puso at pagsikapan ang kalinisan ng puso sa araw-araw patungo sa araw na iyon. Dahil ang sabi sa 1 John 3 verse 3, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Ibig sabihin, kapag ikaw ay umaasa doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, you are preparing yourself
Sa paanong paraan? You are purifying yourself. You are living in holiness. Ang sinasabi yan ng tamang paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga, kung may ganito ang pag-asa, pagsikapan mong mamuhay sa kabanalan. Kaya ang preparasyon sa araw na iyon na makita ang Panginoong Hesukristo ay ang pamumuhay sa kabanalan. Pamumuhay sa kabanalan. At dahil meron tayong ganitong pag-asa, magpakabanal tayo. Mamuhay tayo sa kabanalan. Dahil ang sabi sa Hebrews 12 verse 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Yung pamumuhay sa kabanalan, hiramin ko yung salita ng kaibigan ko, hindi ito meritorious work, kundi ito yung, sabi niya, joyful respond natin sa gospel. It is our joyful respond to the gospel. So as we prepare for that day, let us strive to live in holiness. Until that day comes. I know you heard this illustration before. Si Fanny Crosby, siya ay naging bulag simula nung kanyang pagkabata. Ngunit ginamit siya ng Diyos upang sumulat ng maraming hymns tungkol sa pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Isang araw, may isang preacher na nagsabi sa kanya na, I think that is a great pity that the Master did not give you sight when He showered so many other gifts upon you. Pero ang sabi ni Crosby, do you know that if at birth I had been able to make a one petition to my Creator, I would have been that I should be born blind. Kung bibigyan daw siya ng isang petisyon sa Diyos, ang ipapanalangin pa rin niya ay ipanganak siyang bulag. Bakit? Ang sabi niya, because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Marami tayong kaabalahan sa mundong ito. Maraming mga pleasures na inaalok ang mundo. Ngunit wag sanang mawala sa iyo ang pag-asa doon sa beatific vision na magbibigay sa iyo ng ultimate joy at makita si Kristo sa kaluwalhatian. Sa mga kaibigan namin na nandito, sa araw na iyon, kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, makikita mo rin ang Diyos. Pero hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kung nakahatol sa iyo at magtatapon sa iyo sa impyerno. Kaya ang hamon sa iyo, magtiwala ka sa sinabi ng salita ng Diyos. Maniwala ka sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, na ang kanyang kamatayan ay nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. At ikaw, na wala pang relasyon sa Kanya o pananampalataya sa Kanya, ay makasalanan din. Kailangan mo rin si Jesus. Tulad ng mga kapatiran dito, tulad namin. At kung gagawin mo ito, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng malinis na puso at ang pagpapala, pangako na binanggit dito, you will also see God not as a judge, but as your Creator, as your God, as your Savior, as your beloved, minamahal na Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, tunay na kami ay inyong pinagpala sapagkat binigyan niyo po kami ng malinis na puso. Alam namin na kami ay
makasalanan, hindi karapat-dapat sa inyong biyaya. Ang dapat sa amin ay hatol. Pero pinagpala niyo po kami, Panginoon, by giving us the greatest blessing that anyone can receive. That is salvation and forgiveness of sins. Kaya Panginoon, dahil malinis na ang aming mga puso, nakikita namin kayo sa pamamagitan ng mga kaparaanan na ipinagkaloob ninyo. Patuloy niyo pong buhayin ang aming pag-asa, Panginoon, sa isang pagkakakita ng walang hanggan. At yun ay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. And as we prepare sa araw po na iyon, may you give us strength to strive for holiness. To continue, to persevere sa aming pananampalataya. At kung mayroon man po dito na hindi pa sumasampalataya sa aming Panginoong Jesus, kilusan niyo po din ang kanyang puso na makita niya yung realidad ng kanyang kasalanan at makita niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Nawa siya din, Panginoon, ay ilagak din ang pananampalataya sa Kanya at magsisi din sa Kanyang mga kasalanan. At sa inyong habag at biyaya, siya po ay mababago ang puso at maliligtas. Salamat po sa inyo. Sa inyo po ang luwalhati. Sa hapon po na ito, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.